Ayan mga idol, magluluto po tayo ng crispy pata, kare-kare mga lods. Ayan, meron tayong isang pirasong pata. So ang gawin natin ay, i-torch lang natin para maubos ang kanyang balahibo, kasi sa palengke po ay hindi naman maiiwasan, lalong-lalo na pag busy yung ating mga matadiro ay talaga namang mayroon pang natitirang mga kunting mga balahibo. So kung walang torch, pwede naman nating i-haub sa ating kalan mga idol. So pwede nating sakalan na lang natin isalang para mawala po ang ating balahibo. Ayan, so diskartihan na lang po, lalong lalo na bukas ay New Year na mga idol. Ayan, at Happy New Year po. Ako po ay bumabati. Ito po ang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang buhay, at syempre Happy New Year po sa inyong lahat, lalong lalo na sa aking silent viewers, lalong lalo na sa aking mga followers. Happy New Year po. Naway maging maayos at maging maganda ang ating New Year pagsapit ng 2024 mga idol. So ayan, malinis na po ang ating crispy pata, at syempre hugas na po yan. Ang kailangan natin rito ay ating isalang at palambutin sa loob lamang ng 1 oras or higit pa. Ayan, at syempre meron tayong paminta, luya, bawang, at depende kung ano po pwede nating ilagay. Pwede nating lagyan ng laurel or pwedeng asin lang mga idol. Ayan, so pagkalipas nga po ng 1 oras na pagpapakulo ay malambot na. So kung meron po tayong pressure cooker, pwede namang sa pressure cooker natin palambutin. Ayan mga lods, so hanguin na po natin ang ating pinakuloang pata na timplado. At syempre para siguradong masarap at pumuputok-putok pag ating pinirito, kailangan nating lagyan ng konting, so optional naman yan mga idol, pwede nating lagyan, pwedeng hindi na, ng rock salt. So sa akin nilagyan ko po ng konting rock salt dahil para sa akin ay kulang pa ang ating templada. Ayan, at syempre tinorch ko ulit. Ayun nga sasabi ko kanina, kung wala po tayong torch ay walang problema mga idol. Pwede pa rin tayong kagawa ng crispy pata na sulit at talaga namang masarap. Ayan, so ayan, iprito na po natin ang ating garlic dahil ang style natin rito ay crispy pata kare-kare with garlic flakes mga idol. Syempre bago natin iprito ang ating pata, unahin muna natin pagprito ang ating garlic mga idol. Garlic flakes na talagang hiniwa lang natin isa-isa. Ayan, sinagaan nating hiwain. Ayan, hindi po natin i-blender at hindi natin tinadtad, kundi hiniwa natin ng medyo pa-slice ng palapad. So ayan na nga, pinirito na po natin ang ating crispy pata at hayaan lang natin siyang lumutong. Hayaan lang natin siyang maluto mga idol. So alam naman natin at matansyado na po natin kung paano po maluluto ang ating crispy pata. Ayan, at syempre para hindi po tayo maputukan, pwede po tayo magtakip. Pwede po nating takipan ng ating mga takip ng kaldero, takip ng kawali. Ayan mga lods, at ito na nga, at dahil malutong na ang ating crispy pata ay hinango na natin ang ating crispy pata. At syempre dahil special ang araw na ito, dahil ito po ay araw ng katapusan ng 2023 at papasok po tayo sa 2024, at ang gawin natin hindi lang basta crispy pata ang ating gagawin, kundi gawan po natin ang sauce. So ay nagprepare na nga tayo ng ating aswiti at binuhusan natin ng mainit na tubig para pumula ang ating aswiti mga idol. So syempre ganito po ang style ng ating paggawa ng ating kare-kare sauce. Una-una, meron po tayong glutinous rice. So kung wala po tayong glutinous rice or giniling na bigas, pwede po tayong gumamit rito ng gold medal or flour, harina mga idol, pwede po natin gawin para pampalapot. Syempre ginawa ko rito ay atin munang sinangag. Ayan, so ayan nga, pagkasangag ng ating glutinous rice ay nilagay na po natin ang ating atsuiti oil mga idol na ginawa natin kanina. Ayan, ganyan lang kasimple gumawa ng kare-kare sauce. Ayan, at saka natin ginisa ang ating maraming bawang. Ayan, gisa lang natin, gawin lang natin, i-brown lang natin ng konti, at huwag lang nating sunugin para hindi po pumait ang ating kare-kare sauce. So ayan, nilagay na po natin ang ating glutinous rice mga idol. Igisa ulit natin ang ating glutinous rice at tansyahin na lang natin kung gaano kadami para hindi masyadong malapot ang ating kare-kare sauce. Ayan, so siyempre matatansya naman po natin yan. Pwedeng 1 kutsarang glutinous rice na lang or kalahati, depende po. Ngayon pag hindi naman siya lumapot, pwede rin po tayo mag-additional ng konting cornstarch. So ayan, nagamit natin rito na peanut butter ay yung ating nabili sa supermarket. Ayan, medyo buo-buo ang ating peanut butter mga idol, medyo crunchy, may halong crunchy ang ating peanut butter, pero walang problema dahil ito po ay masarap. So ayan, ganyan lang, tunawin lang natin ating peanut butter. At syempre para lalong maglasa, naglagay po tayo rito ng 1 pirasong beef cubes mga lods. Ayan, depende po sa dami ng sauce na ating gagawin, pwede rin 2. Ayan, so may tira tayong tubig na nilagyan natin ng atsuiti para pumula pa, dahil kulang sa pula ay hinalo na rin natin. Ayan, yung hinalo natin nasa baso, tubig po yun, hindi po yun mantika, kundi tubig na may halong atsuiti mga idol, kaya medyo mapula.
So ayan, naglagay tayo ng isang kutsarang patis dahil ang kari-kari ay hindi naman natin kailangang alatan dahil unang-una ang nagpapalasa rito ay ang ating bagoong. Ayan, at syempre meron tayong 1 teaspoon na asukal, white sugar mga idol, syempre pambalance sa lasa, pambalance po sa lasa ng ating asukal. So syempre dahil wala tayong peanut, wala tayong gawang mani, so madali lang, bumili lang tayo ng 5 pisong mani na happy. Ayan, pwede na natin gawin para pang toppings, panglagay sa ating kari-kari mga idol. Ayan, syempre diskarte na lang mga lods para iwas na rin sa abala. Ayan. So ayan ang ating bok choy. Ayan, ginisa lang natin. Napakasimple, napakadali ang ating gulay. So pwede rin tayo gumamit rito ng pichay Tagalog, pwede tayo rito gumamit ng talong, at pwede tayong gumamit ng sitaw. So ang akin rito dahil syempre madalian ang ating trabaho at syempre para maganda rin tingnan, meron tayong Chinese pichay, walang iba kundi ang ating bok choy mga idol para maiba naman. Ayan. So ayan aking sauce, ininit ko ulit, niluto ko ulit at pinakulo ko ng maayos. Saka natin binuhos sa ating crispy pata mga idol. Syempre special ang araw na to, dapat special din ang ating handa. So sa totoo lang, ito lang po ang ating handa mga lods. Wala nang iba, dito pa lang sold na tayo. Talaga namang napakasarap ang ganitong klaseng loto. Crispy pata, kari-kari with crispy garlic flakes mga idol. So ayan, ganyan lang, tatappings lang natin ang bawang at syempre kasama nating itappings ang ating happy na dinikdik nating mani mga idol. Ayan, at ganyan lang kasimple, kadali. So syempre para espesyal, gumamit tayo rito ating sariling gawa, walang iba kundi ang ating K&B Bagnet Bagoong mga idol. Ayan, kusinero ng barangay Bagnet Bagoong na pwede na po tayong umorder sa Shopee ng ating Bagnet Bagoong. Talaga namang sulit at masarap. At inuulit ko po para sa aking mga followers, silent viewers, Happy New Year's sa inyong lahat. Advance Happy New Year at mag-iingat po tayo sa paparating na bagong taon. Ayan.